Magandang umaga po. Pag-uusapan po natin, itinuturo ba ng Biblia ang Trinity? Mahalaga po ang katuruan na ito. Sapagkat ang sabi nga po sa Biblia, sa John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Mahalaga po na sa ating pagsamba sa Diyos ay batay po sa katotohanan. Batay po sa nais ng Diyos na makilala natin siya o nais ng Diyos na pagkakakilala natin sa Kanya. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng sarili nating Diyos sapagkat yun po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po tayo pwedeng maghaka-haka o mag-imbento ng kung papaano ba itong Diyos na ito. Sapagkat ang ating pong Panginoon Diyos ay nagpakilala po sa Kanyang salita. Kaya po kinakailangan ang ating pagkakakilala sa Diyos ay ayon sa Kanyang salita, ayon sa katotohanan. Hindi na bago ang pag-question sa katuruan ng Trinity. Sino po sa inyo naka-encounter na po ng mga tao na tinutuligsa o tumututol sa ating pong katuruan pagdating sa Trinity? Taas ang kamay. Naka-encounter na po ba kayo? Yung mga hindi nila kinikilala ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus, di po ba? Hindi na po bago yun sapagkat noong pa man, ng panahon po ng ating Panginoon, may mga hindi na po naniwala na siya po ay kapantay ng Diyos, na siya ay anak ng Diyos. Sapagkat mababasa nga po natin sa Bible, ang sabi po sa John chapter 5, verse 17, subalit sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon, patuloy sa paggawa ang aking Ama. At ako'y patuloy rin sa paggawa. At basahin po natin itong verse 18, 1, 2, go. Dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang nilabag niya ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din na kanyang sariling Ama ang Diyos at ginagawa ang sarili niya na kapantay ang Diyos o kapantay ng Diyos. Ganito po kasi yan. Ang sabi ng Panginoon, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama. Now, ano po ang significance po nito? Kasi po, sa mga Hudyo, hindi po nila tatawagin ng Diyos na aking Ama. Kung sasabihin man nila yon, sasabihin nila, aking Amang nasa langit. Alam niyo, yung mga Hudyo, parang mga Pilipino din yan, mga pilosopo. No? Halimbawa, nadulas ka, ay Diyos ko, may sasagot pa ng, uy, wag mong suluhin. Diyos natin. Di po ba? At itong mga Hudyo, hindi nila tatawagin ng Diyos na my Father. At sasabihin nila, my Father in heaven. Subalit ang sabi ng Panginoon, ang aking Ama. At dahil nga doon, pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat ang sabi, tinatawag din na kanyang sariling Ama ang Diyos. At sa pagtawag ng Panginoon, na Panginoong Hesus, sa Diyos Ama, na aking Ama, ang ibig sabihin nun, ginagawa niya ang sarili niya na kapantay ng Diyos. Ipinantay ng Panginoon ang sarili niya sa Diyos. Sabi po sa magandang balita, Biblia, ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Ano ba ibig sabihin ng salitang kapantay? Pag tinignan po natin sa Griego, ang bagong tipan ay orihinal na nasulat sa salitang Griego. Pag tinignan natin sa Griego, ang ibig sabihin daw po, pantay sa kalidad o quality. Kung ano ang katangian ng Ama, yun ang katangian ng ating Panginoon. Magkapantay sila sa kalidad, equal in quality. Dahil sa sinabi ng Panginoon, ang Diyos ang kanyang Ama, ang sabi po rito, inaangkin niya para sa sarili ang kalikasan, karapatan, at kapangyarihan na pag-aari ng Diyos. Sinasabi ng Panginoong Hesus, yung kalikasan ng Ama, kalikasan din niya. Yung karapatan ng Ama, karapatan din niya. Yung kapangyarihan ng Ama, kapangyarihan din niya. Yun ang ibig sabihin na ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Pinagsikapan niya siyang patayin at meron pang isang pagkakataon. Nang sabi rito, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga.
bago pa man si Abraham ay ako nga. Kaya't sila ay dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya, subalit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Pansinin po natin ang pagpapakilala ng Panginoon. Sa ibang version ng sabi, ako na. Kasi sinasabi, wala ka pang 50 taong gulang, nakita mo na si Abraham. At ang sabi niya, bago pa pinanganak si Abraham, ako na. Pero pag tiningnan mo sa literal, sa Griego, ang sinabi ng Panginoon, bagamat yun ang kahulugan, ako, ang sabi doon, bago pa pinanganak si Abraham, ako na. Subalit, pansinin natin ang sinabi niya, bago pa man si Abraham, bago pa man pinanganak si Abraham, sabi niya, ako nga. Alam mo ibig sabihin nung ako nga? Nang tinanong ni Moses, Panginoon, anong pangalan mo? Baka tanungin nila ako, sino yung nagsugo sa iyo na Diyos? At ang sabi ng Diyos, sinagot ng Diyos, yung sinabi ni Moses, sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugod ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. So ang pangalan ng Diyos, isa sa mga pangalan ng Diyos ay ako nga. I am. Dito po I am. Dito po nakuha yung pangalang Yahweh sa Hebreo. At dahil daw po doon, ang mga Hudyo dumampot ng mga bato upang batuhin si Jesus. Dahil dito, inangkin ng Panginoon na yung Diyos na nagpakita kay Moses, ang siya ngayong kausap nila. Siya yung Diyos na nagpakita kay Moises. Ngayon po, sa isa na naman pagkakataon, ito naman ang pinahayag ng ating Panginoon. Ako at ang Ama ay iisa. Okay, mamaya lilinawin natin ang ibig sabihin niyan. Hindi ibig sabihin na si Jesus, siya yung Ama. Ang sinasabi niya, siya at ang Ama ay isa. Magkaiba po yun. Ang ibig sabihin po noon, siya at ang Ama ay magkapantay. At ang sabi rito, muling dumampot ng mga bato, mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako. Sinabi niya na ako at ang may iisa, muling dumampot ng mga bato yung mga Hudyo. Sabi, muli. Kailan yung naunang pagkakataon? Noong nagpakilala siyang, siya ang ako nga, na siya ang Diyos na nagpakita kay Moises. Sabi niya, dami ko naman ginawa mabuting gawa. Bakit niyo ako babatuhin? Ang sabi nila sa Panginoon, hindi dahil sa mabuting gawa ka naming babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan. So, nung sinabi niya, ako at ang may isa, para sa mga Hudyo, paglapastangan yun. Sa malalim na Tagalog, pamumusong. Sa English, blasphemy. Bakit nila inakusahan ng Panginoon ng paglapastangan? Sapagkat nung sinabi niyang ako at ang may isa, sabi nila kay Jesus, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Nang sabihin ng Panginoon na ako at ang may isa, ang sinasabi po, inangkin niya na siya ay Diyos. Pag tinignan po natin sa ibang salin, at tingnan nyo ang sabi sa Magandang Balita Biblia. Sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lang. So para doon sa mga Hudyo, si Jesus ay tao lang. At nung sinabi niyang, bago pa pinanganak si Abraham, ako nga. At ang sinabi niyang, ako at ang may isa, inangkin niya na siya ay Diyos, inangkin niya na siya ay kapantay ng Diyos. Now, mahalaga po yung punto na yan, kasi ganito ang gusto ko linawin. Kapag may kausap kayo na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, kapag tayo po nag-uusap, at sinabi ko na si Jesus ay Diyos, palagay ko naman nagkakaintindihan tayo. Subalit kapag lumaki sa mga grupo na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, kapag sinabi mong si Jesus ay Diyos, ang kanyang pagkakaintindi, ang sinabi mo, si Jesus ang Ama. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Kasi sa kanila, ang paniwala nila, ang Ama lang ang Diyos. So kapag sinabi mong si Jesus
ay Diyos, ang akala nila, ang sinabi mo si Jesus ang Ama, na hindi ho yun ang ating paniniwala. Kaya nga ginagamit ko rin yung termino pag ganun po ang aking mga kausap, sinasabi ko, batay sa binanggit sa John chapter 5 verse 18, ang sinasabi ko, si Kristo'y kapantay ng Diyos. Hindi siya yung Ama, pero kapantay siya ng Ama. Siya ay nag-angkin, nagpakilala na siya ay Diyos. At pansinin natin na noon pa man, may mga tumututol na, may mga hindi na tumatanggap sa katotohanan na ang Panginoon nating Jesus ay kapantay ng Diyos. At alam nyo, kapag hindi mo tinanggap ang pagka-Diyos ni Kristo, kadugtong na yun, hindi mo tatanggapin ang katotohanan ng Trinity. Now, tuloy natin. Maging ang mga apostol ay nakasagupa ng mga taong kontra sa Trinity. Example, sabi rito, si John, na-encounter niya yung mga titawag na Gnostiko o mga Gnostics na hindi yung naniniwala na ang Diyos ay magagawa magkatawan tao. Kasi ang paniwala po nila, ang Diyos, ang Espiritu ay banal at ang laman ay makasalanan. Ngayon, depende sa tinutukoy ng laman. Kung ang tinutukoy na laman ay yung kalikasang makasalanan, totoo yun. Masama talaga ang laman. Pero pati yung katawan, ito, physical na katawan, nadamay na sa kanilang pagkakaintindi na makasalanan ng laman. Kaya hindi sila makapaniwala na ang Diyos ay magagawang magkatawan tao. Kasi nga sabihin nila, paano ang Diyos na banal ay magkakaroon ng lamang makasalanan? Maliw kasi sila naintindi sa salitang laman. Dapat linawin nila ano ba yung tinutukoy nun. Ang tinutukoy ba nun, kalikasang makasalanan? O ang tinutukoy doon ay ang physical na pangangatawan? Dahil na paghalo nila yon, hindi nila matanggap na ang Diyos ay magkakatawan tao. Now, sinulat ko ni John ang ganito. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Now, gusto ko linawin yung ibig sabihin nun. Sa simula ay ang salita. Ang ibig sabihin po, meron kasi nagtuturo na ang Panginoong Jesus, unang nilikha. Pagkatapos po, lahat na ng ibang nilikha, siya nang gumawa. Mali po yung pagkakaintindi na yun. Ang sabi rito, sa simula ay ang salita. In the beginning was the Word. Ibig sabihin, sa pasimula pa lang, nandun na yung salita. Ano po ba yung salita? Pag inaral po natin sa Aramaiko, meron po akong aklat tungkol po sa Targum, no? Yung pong Targum is the Aramaic translation of the Old Testament. Sa Targum po, yung salita na salita, yan po ay pangalan ng Diyos. Yan po ay pangalan ng Diyos. So, mismong yung ginamit na termino patungkol sa Panginoon ay pangalan ng Diyos. Sa pasimula ay ang salita. Wala siyang pinanggalingan. Sa simula, nandun na siya. At ang sabi rito, pansinin niyo, ang salita ay kasama ng Diyos. Kasama na siya noon pa ng Diyos. Pero bakit, pastor, ang nakalagay dyan, at ang salita ay Diyos? Ano yun? Siya na rin yung kasama niya. Hindi po, pag inaral niyo mabuti sa salitang Griego, ang salitang ito, ang salita ay Diyos. Pag inaral po natin sa Griego, yung the Word was God. Ang ibig sabihin po nun ay ganito. Kung sino yung kasama niya nung time na yun, kapantay siya nun. Kung ano yung Diyos, ganun yung salita. What God was, the Word was. Kung ano ang Diyos, ganun ang salita. Yun ang ibig sabihin ng at ang salita ay Diyos. Na siya'y may kalikasang Diyos. Na siya'y kapantay ng Diyos. At ang sabi po rito, at naging tao ang salita o naging laman ang salita. At tumira at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalwalatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang sabi po rito, ang salita ay Diyos, naging tao ang salita, kaya masasabi po natin, ang Diyos ay naging tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Si Jesus po ay kapantay ng Diyos. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Paano mo malalaman kung Christian yung grupo? Kahit na gamitin po nila yung Christian, kahit na may pangalan ng Diyos sa kanilang pangalan sa church, para malaman natin kung kaisa natin sila o hindi, isa sa mga palatandaan ay kung naniniwala sila sa Trinity o hindi. Kapag po isang grupo, hindi naniniwala sa Trinity, hindi yun natin pwedeng ituring na kapatid yung grupo na yun. Okay? Kasi ang sabi nga rito, isa sa mga batayan para malaman kung tama o mali ang pananampalataya ng anumang grupo ay kung naniniwala
naniniwala ba ito sa Trinity? Ang sinasabi natin sa Trinity, may isang Diyos na umiiral sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu. Hindi tatlong Diyos, isa ang Diyos. So, kailangan tanungin natin mabuti. Kailangan tingnan natin yung kanilang statement of faith. Kasi halimbawa po, meron tayong mga kaanib. Nagpunta sa Manila, maghahanap ng church. Halimbawa ako sa mga Bible studies ko, kapag meron pong naghahanap ng church, halimbawa dati nagba-Bible study ako sa isang company, at hindi naman lahat po yun makakapunta sa church na pinapastoran ko, sinasabi ko sa kanila, maghanap kayo ng church na malapit sa inyo. Pero bago nyo salihan, hingin nyo yung statement of faith. Kung gusto nyo, pakita nyo sa akin, pag-usapan natin. Tingnan natin kung yung bang kanilang paniniwala, kapareho ng ating paniniwala. Kapag kapareho, dumalo ka doon. Pag hindi, wag kang dumalo doon. Ngayon, linawin ko lang. Madalas ko ituro ganito. May tinatawag po na principle at may tinatawag po na persuasion. Ano po ang pagkakaiba nun? Halimbawa, yung persuasion, pwede tayong magkaiba, pero magkapatid pa rin tayo. Mga bagay na katulad ng, halimbawa po, anong version ng Bible ang gagamitin mo? Po, hindi ko kita husgahan kung magkaiba tayo ng salin na ginagamit, basta yung salin na ginagamit mo, mapagkakatiwalaan. Pero, hindi ko sasabihin na hindi kita kapatid kasi hindi King James ang gamit mo. At hindi rin naman ako gumagamit ng King James. So, kung halimbawa, nalulungkot nga ako kapag may nag-uusga sa akin na, Pastor, hindi King James ang gamit mo, questionable ka. Sabi ko, hindi kasi yun ay persuasion. Pwede na tayo magkaiba. Pagdating doon, magkapatid pa rin tayo. Halimbawa po, tayo, dahil Baptist tayo, pinaninindigan po natin ang bautismo sa mananampalataya ng lubog sa tubig. Okay? Believers baptism by immersion. Una, ang binabautismoan natin, mananampalataya. Pag hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, hindi kita babautismoan. Tama? Kailangan naging Christian, born again. Meron po kasi ibang grupo na Christian din. Na nagbabautismo ng bata. Ang tawag po doon, Paido Baptism. Ngayon, yan po yung halimbawa po, mga kapatiran po natin ng mga Presbyterian o yung mga sinasabing mga Reform. So, ginagalang po natin yon. Hindi naman nila kasi sinasabi na ang bautismo nakakaligtas. Okay? Iba ho yung kanilang paliwanag. Bagamat sila nagbabautismo ng bata. So, sa atin, iginagalang natin sila doon, pero tayo, sinasabi natin, naniniwala tayo, ang binabautismo lang, mananampalataya. Hindi tayo nagbabautismo ng bata. Pero dahil ang turo naman nila, hindi nakakaligtas ang bautismo, kapatid pa rin natin sila. Pero tayo, dahil Baptist tayo, maninindigan tayo. Ang bautismo ay para sa mananampalataya lang. Ang bautismo din natin ay lubog. Kasi nga, naniniwala tayo, ang ibig sabihin ng salitang bautismo ay lubog. Mahirap naman yung, para paliligo. Iba sa atin, kapag taglamig, wisik-wisik lang. Tapos sasabihin mo, nakapaligo ka na. Ay hindi ho, para sa atin yung ligo, talagang buong katawan mo yon, lilinisin mo. Ganon din naman ang ating bautismo. Ang bautismo po ay lubog kasi nga paglilibing ang simbolo nun Di ba? Alam ka namang dadakot ka lang ng lupa, tapos bubudburan mo lang ng lupa yung kabaong, tapos sasabihin mo, nililibing kita. Hindi naman, di ba? Talagang tatakpan mo talaga ng lupa. Kaya nga para sa atin, ang bautismo ay simbolo ng paglilibing, kaya lubog. Pero may mga Kristiyano po, na ang bautismo po nila, wisik, sprinkling. So, halimbawa po, kuha silang palanggana, gaganon ng pastor yung kanyang isasahod niya sa tubig, tapos babasain niya yung buhok na ganon. At sasabihin niya, binabautismo ang kita. Ngayon, ginagalang natin yon. Hindi natin gagamitin yon laban sa kanila. Hindi natin sasabing hindi sila Christian. Hindi sila Baptist. Pero hindi ibig sabihin hindi sila Christian. Kapatid pa rin natin sila. Yun po yung tinatawag na persuasion. Pero pagdating sa tinatawag na principle, pag nagkaiba tayo doon, hindi na tayo magkapatid. Halimbawa, pag sinabi ng isang grupo na ang bautismo nakakaligtas, ibang usapan na yun. Hindi na nating kapatiran ang mga nagtuturo noon. Kasi kaligtasan na pinag-uusapan. Ang tawag po doon, principle. Ngayon kapag pong isang grupo hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos o kapantay ng Diyos, kapag po isang grupo hindi naniniwala sa Trinity, principle po yun. Hindi na yung pagkakaiba ng magkapatid. Ang tawag na po doon, yun ay pagkakaiba ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Kinakailangan po, panindigan natin na kapag isang grupo hindi naniniwala sa Trinity, hindi natin may tuturing na kapatid po natin ang grupo na yun. Kasi yung nga po yung palatandaan ng isang Christian
Christian Church kung naniniwala ba ito sa Trinity. Ngayon po, ano nga ba ang itinuturo ng Biblia tungkol sa Trinity? Pinakasimple na example ng Trinity. Tingnan nyo to. May isang Diyos, may tatlong persona. Ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Ang Espiritu ay Diyos. Pero isa lang ang Diyos, hindi tatlong Diyos. At tingnan din ninyo, ang Ama, hindi siya yung anak. Ang anak, hindi siya yung ama. Ang anak, hindi siya yung Espiritu. Ang Espiritu, hindi siya yung anak. Ang Espiritu, hindi siya yung ama. Ang ama, hindi siya yung Espiritu. Pero ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos. Hindi totoong Diyos, isa ang Diyos. Yun ang dapat nating linawin. Yan po nagkakaproblema. Ngayon, kung isa-summarize po natin, ito po yung summary. Ito po yung summary ng ating pinaniniwalaan sa Trinity. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, go! May isang Diyos na umiiral magpakailanman bilang Ama at Anak at Espiritu. At bawat isa sa kanila ay magkakapantay na tunay na Diyos. May isang Diyos. May isang Diyos. Hindi o tatlong Diyos. Isang Diyos. Yan o yung ating paninindigan. Kapag may nagsabi po, kayong mga Trinitarian, naniniwala kayo, tatlong Diyos. Sabi nyo, hindi yun ang paniniwala ko. Ang itinuturo namin, isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Now, tingnan po natin ang sabi dito. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabay-sabay po natin basahin 1, 2, go. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Now, ito pong ginamit kong salin ay ang Biblia 2001 edition. Kung kayo po ay magkakaroon na iba pang salin ng Biblia sa inyo pong library, I would endorse itong ang Biblia 2001 edition. Mga kadalasan po sa atin, ang kung may Tagalog kayong Biblia, ang ginagamit po ninyo ay Magandang Balita Biblia. Bukod pa sa Cebuanong Biblia. Ano po? Now, itong ang Biblia 2001 edition, ito po ay isang literal na salin ng Biblia. At sinasabing pag literal, mas nire-reflect nito kung ano yung nasa Hebreo at Griego. Na kung papansinin po natin, dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, napansin po ninyo na lahat po yung letra sa Panginoon ay all capital. Napansin po ninyo? Sa NIV, sa New King James, sa NASB, sa Christian Standard Bible, mapapansin po ninyo, pag Lord, capital L, capital O, capital R, capital D. Or dito po, capital P, capital A, capital N, capital G, capital I, capital N, capital O, capital O, capital N. Bakit po? Kasi, kapag nakakapitalize, pag tinignan mo sa Hebreo, yun po ay ang pangalan ng Diyos, Yahweh, o yung ako nga. Ang sabi nga sa Magandang Balita Biblia, pakinggan mo Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Wala nang ibang Diyos, wala nang ibang Yahweh, siya lang. Wala nang ibang Panginoon, siya lang. Naniniwala tayo, isa lang po ang Diyos. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi mas marami pa doon. Isa lang po ang Diyos. There is one God. May isang Diyos. Now, balikan po natin yung salin ng ang Biblia 2001 edition. Basahin po muli natin, 1, 2, go. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Now, pansinin po natin yung salitang iisa. Sabi sa Genesis chapter 2, verse 24. Sa mga nagkakasal dyan, ang sabi, kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Sila'y nagiging isang laman. Now, nakapanood na kayo ng kasal? Amen? Ngayon, pag nakita nyo, dalawa yun. Yung lalaki at yung babae. The husband and the wife. Bilangin natin, ilan sila? Dalawa. Pero ang sabi ng Biblia, kapag sila'y ikinasal na, sila sa tingin ng Diyos ay isang laman. Dalawa sila, pero as far as God is concerned, isang laman.
At kung titingnan po natin sa Hebreo, yung salitang isang laman, yun din po ang ginamit na salitang Hebreo sa isang Panginoon. So dito natin makikita, bagamat may isang Diyos, ang Diyos na to ay higit pa po sa isang persona, na pag tinignan nga natin sa New Testament, ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. At saka sa Lumang Tipan pa lang, meron ka nang makikitang mga indikasyon that there is more than one person in this one God. Anong sabi po rito? Diba? There is one God. Diba po? May isang Diyos na umiiral magpakailanman bilang ano daw? Ama at Anak at Espiritu. Now, tingnan po natin yon. Umiiral magpakailanman bilang Ama, Anak at Espiritu. Sa English, eternally existing as in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun nga yung napapansin ko eh. Diba, sabi ko nga sa inyo, pagkausap mo, hindi naniniwala na si Jesus ay kapantay ng Diyos. Pag sinabi mong si Jesus ay Diyos, akala niya ang sinabi mo, si Jesus ang Ama. Tapos pabanggitin nila ito. Kung si Jesus ang Ama, nung binautismoan siya, may nagsalita sa taas. Sino yung nagsalita? Kasi nga, mali sila na intindi sa Trinity. Yun ang malungkot eh. Tinutuligsa nila ang katuruan ng Trinity na hindi naman pala nila naintindihan kung ano yung Trinity. Hindi naman natin sinasabi si Jesus yung Ama eh. Ang sinasabi natin, may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu. Ang Ama, hindi siya yung anak. Yung anak, hindi siya yung Ama. Yung anak, hindi siya yung Espiritu. Yung Espiritu, hindi siya yung anak. Yung Ama, hindi siya yung Espiritu. Yung Espiritu, hindi siya yung Ama. Kaya, mali sila naintindi. Ang sabi rito, nang mabautismohan si Jesus, kagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati tumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pansinin po natin, si Jesus na nandun sa tubig, at nang umahon siya, bumaba ang Espiritu Santo. At pagkatapos may nagsalita ng isang tinig mula sa langit, ang Ama, sabi niya, ito ang minamahal kong anak. Makikita mo, Ama, Anak at Espiritu. Hindi, si Jesus hindi siya yung Ama. Kasi may nagtanong pa sa akin kung si Jesus ay Diyos, sino hindi nasalan niya? Tingnan nyo, mali intindi niya eh. Hindi ko naman sinabing si Jesus yung Ama. Ang sinabi ko, si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay kapantay ng Diyos. Kasi, pag ganun parang ginagawa nating siraulo si Jesus, bili mo, kinakausap niya yung sarili niya. Di ba? Hindi siya yung Ama. Nagdasal siya sa Ama. Di po ba? Yan ang tinuturo natin sa Trinity. At ang sabi rito sa Great Commission, sa Matthew chapter 28 verse 19, ang sabi ng Panginoong Hesus, kaya't sa paghayo ninyo, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismoan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pakita natin yung tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu. Hindi sinabing yung Ama na siya ring anak, na siya ring Espiritu. Kaya mag-ingat din kayo sa pagbibigay ng example sa Trinity Kasi may iba, may narinig akong ganito Halimbawa ako, asawa ako ni Ellen. Tatay ako ng tatlong anak ko. Si Jed, si Jessie, at si Derek. At lolo ako ng dalawa kong apo. Si Red at saka si JJ. Ngayon po, pag gano'n ang pakilala mo, gano'n din daw ang Trinity. Kita mo, ako ay asawa, ako ay ama, at ako ang lolo. Mali po yung illustration na yun. Mali po. Kasi lalabas, ako din yun. Ako yung ama, ako yung asawa. Isang tao lang. Isang tao lang, hindi ho. Isang tao. Hindi. Dapat tatlong persona. Dapat tatlong persona. Magkaiba po yung Trinity, Ama, Anak, at Espiritu. Ulitin ko, ang Ama, hindi siya yung anak. Ang anak, hindi siya yung Ama.
Yung anak, hindi siya yung espiritu. Yung espiritu, hindi siya yung anak. Ang ama, hindi siya yung espiritu. Ang espiritu, hindi siya yung ama. Pero ang ama ay Diyos, ang anak ay Diyos, ang espiritu ay Diyos, hindi tatlong Diyos, isang Diyos lang. Sabi dito, bautismo Diyos sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. At sa Old Testament pa lang, 4 na beses na mababasa natin na ginamit ng Panginoon yung kumbaga plural pronoun para putukuyin ang kanyang sarili. Tingnan niyo sabi dito, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Sa Genesis chapter 1 verse 26, etong tanong, sino kausap ng Diyos? Kasi sabi niya, lalangin natin. Kung sino man yung kausap niya, kasama niyang lalalang. Hindi ito maanghel. Sabi ni ba, anghel daw yan. Kasi parang ganito panoorin niyo ko, lalangin ko yung tao ayon sa ating wangis. Hindi. Yung kausap niya, kasama niyang lalalang, kasama niyang lilika, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. At sinasabi nga po na isa po ito na hint sa Old Testament, indikasyon sa Old Testament, na ang Diyos na to ay higit pa sa isang persona. Katapos po, makikita rin po natin dito, ito po, mababasa niyo po ang pagkakasali na ito sa ESV, sa English, at sa New King James, kung ako nagkakamali, sa Tagalog po, yung ang Biblia 1905 edition. Pasinin niyo po pagkakasalin dito. Nang magkagayoy nagpaulan ng Panginoon sa Sodom at Gomorra ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. Pasinin natin yun. May nagpaulan ng asupre at apoy. Tama? Saan galing yung asupre at apoy? Mula sa Panginoon, buhat sa langit. Pasinin po natin ito. May nagpaulan ng asupre at apoy. Tatandaan po ninyo, ang kwento niyang ganito. Si Abraham, may nakitang 3 naglalakad. Inistima niya, at pagkatapos po, yung dalawa, tumuloy na po doon sa Sodom at Gomorra. Naiwan po yung isa. At pag binasa po natin, lumalabas na yun po ay ang Diyos na nagpakita kay Abraham. At sinabi nga ng Diyos sa kanya, gugunawin na ang Sodom at Gomorra at nakipagtawaran pa nga itong si Abraham. Di ba? Nung mapapansin po natin na dahil nga yung mga tao sa Sodom at Gomorra nagpakita ng kanilang kasamaan talaga, pinagnasaan pa nila yung 2 anghel. Ang sabi po, pinarusahan sila ng Diyos. At ang sabi sa verse na to, nagpaulan ng Panginoon ng asupre at apoy. Saan galing yung asupre at apoy? Mula sa Panginoon, buhat sa langit. Papansinin po natin na may indikasyon na ang Diyos may higit sa isang persona. So, makikita natin na may isang Diyos at siya po yung umiiral magpakailanman na Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang bawat isa sa kanila, ang sabi rito, may isang Diyos na umiiral magpakailanman bilang Ama at Anak at Espiritu, at bawat isa sa kanila ay magkakapantay na tunay na Diyos. Bawat isa sa kanila ay magkakapantay na tunay na Diyos. Pasinin po natin, bakit natin sila magkakapantay? Kasi meron naman nagsasabi ganito. Ang anak, ay unang nilikha. So, mas mababa siya sa ama. Una po, hindi po nilikha si Jesus. Siya po ay manlilikha. Hindi po siyang nilikha. At alam nyo, may mga ngatwiran pa ganito. Alam mo, ang Ama, Almighty God. At sasabihin nila, si Jesus, Mighty God. Mas mababa yung Mighty God daw kaysa sa Almighty God. Pero alam po ninyo, sa totoo lang, pag tininin nyo sa Hebrew, ang Almighty at Mighty, iisa lang ho kahulugan. Almighty God means mighty God. Mighty God means Almighty God. Hindi ibig sabihin mas mababa ang pagiging makapangyarihan ni Jesus kumpara sa Ama. At saka basahin uli natin itong Matthew 28 verse 19, 1-2 go. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ng lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tingnan po ninyo, hindi sinabing sa mga pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Ang ginamit po
po dito sa pangalan, ang ibig sabihin po sa kapangyarihan, sa authority ng Ama at ng Anak, ng Espiritu. Ang ibig sabihin po, magkakapantay po yung Ama, yung Anak at yung Espiritu. Bakit, Pastor? Sa lumang tipan, pag sinabing Ama, yun ang Diyos. Example, sabi dito, sa Malakias, chapter 2, verse 10, hindi ba iisa lang ang ating Ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit nga tayo nagtataksil sa isa't isa na nilalapastangan ng tipan ng ating mga ninuno? Sabi nila, tingnan nyo, hindi ba iisa lang ang ating Ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Ganito tatandaan nyo. Babasahin nyo yung konteksto. Kasi example, sinabi rin naman sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang tawag kay Jesus, di ba? Eternal Father. Ibig sabihin ba si Jesus ang Ama? Ano ibig sabihin nun? Alam nyo po, ganito yan. Pansinin nyo pagkakasabi, hindi ba iisa lang ang ating Ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Ganito yan. Sa lumang tipan, tingnan nyo yung konteksto. Kasi, meron pong gamit ang Ama na lumikha or creator. Kaya nga sinasabi din natin, pag tinanong ako, Pastor, ang mga tao ba anak ng Diyos? Ako sasagot ko, yes and no. Yes and no. Ano ibig sabihin nun? Yes, lahat kasi tayo nilikha ng Diyos. Kaya lahat tayo, anak ng Diyos. Sa pagkakalikha, according to creation. Sa pagkakalikha. Kaya, pag sinabi pong Ama, katulad sa konteksto na to, ang tinutukoy po yung kabuuan ng Diyos, yung buong Trinity. Hindi lang yung Diyos Ama, kundi ang tinutukoy yung buong Triune God. Pero, Pastor, lahat ba tayo anak ng Diyos? Oo, kung tinutukoy mo creation. Hindi kung tinutukoy mo relation. Sapagkat sinabi din naman ng Biblia na ang mga sumampalataya sa Kanya, ang tumanggap sa Kanya, ang binigyan lamang ng karapatang maging anak ng Diyos. So magkaiba po yun. Okay, lilinawin lang natin, ang tinutukoy dito na Ama, hindi po yung first person of the Trinity. Ang tinutukoy po na Ama dito ay yung Triune God o yung buong Trinity. At pag tinignan po natin, may mga talata sa Lumang Tipan na nang binanggit po sa Bagong Tipan. Sa Lumang Tipan, tumutukoy sa Diyos. Sa Bagong Tipan, tumutukoy kay Jesus o sa Espiritu Santo. Although bibigay ko lang muna example yung tungkol kay Jesus. Ang sabi po rito, example. Sabi sa Joel, chapter 2, verse 32. Sabay-sabay po natin basahin, 1, 2, go. At mangyayari na ang sino man tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pansinin niyo po muli, na yung pong Panginoon, all capital letters. Ang ibig sabihin, ang tinutukoy dyan, si Yahweh. Kaya nga sabi sa magandang balita, Biblia, ganito eh. At sa panahong yon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. He who calls on the name of the Lord shall be saved. Yan po ay sinabi sa Joel, chapter 2, verse 32. Ngayon, pagdating po sa New Testament, pansinin natin. Basahin po muna natin ito, Romans chapter 10 verse 9, 1, 2, go. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Anong ibig sabihin? Na si Jesus ang Panginoon. Kasi may nagsabi sa akin ganito kasi ang Trinity. Sabi sa akin nung isang mahilig makinig sa mga debatista. Sabi niya, ganito raw ang Trinity. Amang Diyos, anak na Panginoon, inang Espiritu Santo. Sabi ko, mali. Hindi lang tinuturo namin. Ganito yan. Ang pangalan ng Diyos sa Lumang Tipan ay Yahweh. Yan po ay pangalang Hebreyo. Tandaan nyo, ang Lumang Tipan, halos kabuuan ng Lumang Tipan ay nasa salitang Hebreyo. May ilang bahagi, Aramaiko. Ngayon, bago po pinanganak ang Panginoong Hesus, ilang daang taon bago pinanganak ang Panginoong Hesus, yung pong Hebreyong Lumang Tipan ay isinalin sa Griego. Ang Griegong Lumang Tipan, ang tawag po doon ay Septuagint. At doon po nung sinalin
nung sinalin sa Griego ang pangalang Hebreo ng Diyos na Yahweh, ang ginamit po na salitang Griego ay kurios. Kurios. Dito, sa Bagong Tipan, na sinulat sa salitang Griego, ang sabi rito, kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, ang ginamit na salitang Griego dyan, kurios. So kumbaga, ang sinasabi nitong si Pablo, kung ipapayag mo si Jesus na siya si Yahweh, na siya'y kapantay ng Diyos na nabasa natin sa Lumang Tipan, maliligtas ka. Ibig sabihin, pag hindi ka naniwala na si Jesus ay kapantay ng Diyos, hindi ka maliligtas. Mahalaga na kilalanin natin ang pagkapantay ni Jesus sa Diyos para tayo'y maligtas. Now, bakit nasabi ni Pablo ito na kapag ipinayag mo na si Jesus ang Panginoon, maliligtas ka? Kasi anong sabi dito? Pakibasa po, 1-2 go, sa verse 12 and 13, sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat, at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat, anong sabi? Ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Saan galing yan? Sa Joel chapter 2 verse 32. Sa Joel chapter 2 verse 32, pag tumawag ka kay Yahweh, pag tumawag ka sa Panginoon, maliligtas ka. Pagdating sa Romans chapter 10, ang sabi ni Pablo, pag tumawag ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka. Kaya para kay Pablo, yung tinutukoy ni Joel na Panginoon, si Yahweh, dapat kilalanin mo si Jesus na siya yun, si Yahweh ang Panginoon. Pag hindi mo kinilala ang pagkabantay ni Jesus sa Diyos, hindi ka maliligtas. Ito pa, ito, madalas nating mabanggit ito, kinaawit pa natin ito eh. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Diba? Ano sabi rito? Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Alam nyo ba na galing sa Old Testament ang mga pananalitang ito? Sapagkat ang sabi po sa Isaiah chapter 45 verses 22 to 23, ganito, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako, hindi magbabago, at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay lulod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Yung pong mga pananalitang ito ni Isaiah ay kinopya nito pong si Paul. Sa Isaiah, ang tinutukoy ay si Yahweh. Pagdating sa New Testament, ginamit ito ni Pablo para tumukoy sa Panginoong Hesus. Meron ba? Sabi po sa Isaiah 48, verse 12. Pakibasa po. Makinig ka sa akin, o Jacob at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Ako ang una, ako rin ang huli. Now, tingnan po natin sa Bagong Tipan, sa pahayag. Nagpakita ang Panginoong Hesus kay John the Beloved. At anong sabi dito? Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. Ako'y namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman. Dito natin makikita, ang nagsasalita rito, ang Panginoong Hesus. Pero ang sabi niya, ako ang una at ang huli. Sa Old Testament, si Yahweh yun. Ako ang una at ako rin ang huli. I am the first and the last. At si Jesus, ginamit niya yun. At ang sabi ni Jesus, ako ang una at ang huli. Ngayon, pag tinignan mo naman sa magandang balita Biblia, ganito ang pagkakasalin. Sinabi ni, sino nagsabi? Yahweh. Si Yahweh. Sinabi ni Yahweh, makinig ka sa akin, O Israel, bayang aking hinirang. Ako lamang ang Diyos. Ako ang simula at ang wakas.
At sa pahayag, ganito ang pagkakasabi, huwag kang matakot, sabi ni Jesus, ako ang simula at ang wakas. Pansinin po natin na yung ako ang simula at wakas na sinabi ni Yahweh sa lumang tipan ay sinabi rin ng Panginoong Jesus patungkol sa kanyang sarili. Kaya dito natin makikita ang Panginoong Jesus, pinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Revelation 1:8, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Jesus, ano po yung Alpha? Ito po yung unang letra sa alpabetong Griego. Ano yung Omega? Ito po yung hindi ho yung panghaplas kapag masakit ang katawan nyo. Yung Omega po, ito po yung huling letra sa alpabetong Griego. Kumbaga, para sa atin, yung A, yung Alpha, yung Omega, kumbaga, yung Z. So parang sinabi rin ni Jesus, I am the A and the Z. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating ang makapangyarihan sa lahat. Ang nagsasalita rito ay ang Panginoong Diyos. Siya daw ang Alpha at ang Omega. Nasa chapter 22 ito, no? Ako'y malapit nang dumating, si Jesus ang nagsasalita, at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega. Ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Pansinin po natin na ang pagpapakilala ng Panginoon. Kanina nakita natin sa pahayag 1 na sinabi ng Panginoon Diyos, siya ang Alpha at Omega. Pagdating sa pahayag 22, sinabi ni Jesus, siya ang Alpha at ang Omega. At inulit-ulit, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Kaya masasabi po natin, totoo ang Trinity. Na ano po ang ating paniniwala? May isang Diyos na umiiral magpakailanman, Ama at Anak at Espiritu, at ang bawat isa sa kanila ay magkakapantay at tunay na Diyos. Kaya masabi natin mga kapatid, kung gusto mong sambahin ng Diyos sa katotohanan, kailangan kilalanin mo ang katotohanan ng Trinity. Itinuturo ba ng Biblia ang Trinity? Totoong itinuturo ng Biblia ang Trinity.